Okay, so blessed morning po sa ating lahat at alam ko nagagalak po ang Panginoon na sa gitna po ng masamang panahon ay tayo po ay sikap na makarating para sa atin pong pagsambang ngayong umaga. So wini-welcome ko po ang lahat sa atin pong pagsambang ngayong umaga dito po sa The Great Redeemer Primitive Baptist Church. At sa pag-start po natin, tawagin ko po si Brother Jimboy para sa pasimulang panalangin. Good morning po sa lahat. Pikit po natin ang ating mga mata at sabay-sabay po nating damhin ang pasensya ng Panginoon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon na nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Kami po ay naririto ngayon sa aming bahay-sambahan dahil nais po namin ialay ang aming mga buhay sa pamamagitan ng pag-aawitan at pag-aaral ng inyong mga salita at papuri sa inyong pangalan. Panginoon, salamat po sa presensya ng bawat isa. Pagpalain niyo po sana na maipahayag namin ang inyong mga katuroan sa araw na ito. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming mahal na Hesukristo. Amen. Blessed morning po ulit sa ating lahat. So sa ating opening exhortation po, I would like to invite you to the book of Psalms chapter 47. Psalms chapter 47 verses 1 to verse 9. Okay, verse 1. O clap your hands, all you people, shout unto God with the voice of triumph. For the Lord Most High is terrible, He is a great King over all the earth. He shall subdue the people under us, and the nations under our feet. He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob, whom He loved, Selah. God is gone up with a shout, the Lord with the sound of trumpet. Sing praises to God, sing praises unto our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. God reigneth over the heathen, God sitteth upon the throne of His holiness. The princes of the people are gathered together, even the people of God of Abraham. For the shields of the earth belong unto God, He is greatly exalted. So, I would like to share with you po some insights na gustong ipakita sa atin ng binasa nating passage. So, I know po na tayo ay nanggaling sa isang busy at mahabang week na nagkaroon ng iba't ibang struggles. You know, we came from different places. Pero ngayon po, we are here, gathered together before one king, nag-iisang hari po. So, itong binasa natin, Psalm chapter 47, it invites us to lift up our hearts to worship the Lord for His, not only our Savior po, but He is the great King over all the earth, sabi dito sa passage. So, I just want to remind us of the three things kung bakit kailangan nating i-worship ang Panginoon sa araw na ito. So, first is we worship the Lord with joy, yung may kagalakan po. Kasi yung sinasabi dito na, o clap your hands. Way back po sa Old Testament, yung clapping po, it indicates or represents yung celebration after kapag yung isang hari ay nanalo sa mga battles, you know, during the triumph of a king, they are going to celebrate with the clapping of hands
But sa atin po, sa panahon natin ngayon, it tells us the inward joy of the Spirit. Kumbaga yung kagalakan ng puso natin, which echoes the victory of the Lord as our great King. So, dito po ay pinakita sa atin na yung pag-worship, it begins with joy. Dahil ang Panginoon po, He reigns victorious. Kumbaga, yung Panginoon ay nagwagi sa mga digmaan. Sabi nga po dyan sa verse 1, "For the Lord Most High is terrible. He is a great King over all the earth." So that is enough reason for us to worship the Lord with joy. So, second one is we worship the Lord with gratitude, yung may pasasalamat. Sabi dito sa verse 4 po, "He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob, whom He loved." So, yung Panginoon po, who is our great King, hindi lamang po siya conqueror. Kumbaga, hindi lang siya yung nananalo sa mga battles, hindi lang siya yung nagpapanalo sa bawat battles, but He also provides for our inheritance. So, we are expected to worship not only for His past victory po sa mga napatunayan na ng Panginoon, sa mga naipanalo ng Panginoon, but also from His promised inheritance. We also need to worship the Lord for His promised inheritance. Yung mga Israelites dito, yung inheritance nila, yung promised inheritance nila is the land of Canaan. Pero sa Panginoong Jesus po, siya yung ating promised inheritance. He is eternal, He is incorruptible, and He is reserved in heaven. So parang tayo po bilang mga magulang or bilang nagtatrabaho, minsan nagsiset aside tayo ng savings, nagsisave tayo for our children's future, nagsisave tayo for rainy day, but yung isip po natin ay may security doon kasi may nakaset aside naman. But we need to remember that even those mga siniset aside natin as savings, it could run out, nawawala po yan. But our inheritance through Jesus Christ, it is already secured, it is already untouchable, hindi po siya nawawala. So our gratitude in worship, it flows from knowing na yung inheritance natin can never be taken away from us. And the last one that I would like to share is we need to worship the Lord with hope. So may pag-asa po. Because sabi dito sa last verse or verses dito, "God is gone up with a shout, for God is the King of all the earth, the princes of the people are gathered together." So, of course, we need to worship the Lord because we have hope in the Lord. Kasi yung worship natin sa Panginoon, if it lifts our eyes beyond ourselves, kumbaga, yung tinitingnan natin dito is yung Panginoon, way beyond ourselves, our own selves, because our King will be exalted among all nations. So, di ba sabi sa salita ng Panginoon, one day, every tribe, every nation, every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord. And so, I hope that today we are encouraged and we are reminded na itong worship natin, itong pag-worship natin sa Panginoon, pwede natin siyang tingnan bilang preview, bilang rehearsal for what is prepared for us, what eternal glory is prepared for us one day kapag dumating na po yung Panginoon. So with that, we are encouraged na we worship the Lord as if itong practice na ito, itong preview na ito ng eternal glory na nakahanda para sa atin is already the main event. Yung parang ito na yon, yung kasama na natin yung Panginoon in that glorious day. So that's all I would like to share po sa ating binasang passage. Now let's call on our first song leader, Brother Liam. Morning sa lahat.
Our first hymn is hymn number 185. Our days on earth are few. Hymn number 185, ready, sing. Our days on earth are few, when filled with battles, fears, temptations, illness, and the wicked one cause us to fear. The sky is filled with thunder, and the light of day so brief. Oh, is there any way the child of God can find relief? To the cross, weary soldier, return. When the battle raging in around you burns. To the cross, turn your eyes by your captain's mighty power. Sin is destroyed and death has died and keeps you in his heart. Within the mind of war does never seem to cease. Our thoughts contrary to God's word can steal away all peace. And sin doth build a stronghold, conquering more and more each day. Oh, is there any power to tear the tower down today? To the cross, weary soldier, return. When the battle raging in and round you burns. To the cross, turn your eyes by your captain's mighty power. Sin is destroyed and death has died and keeps you in his arms. For thy sake we are killed, our sheep to slaughter led. And so the weary soldier may despair that hope is dead. But be persuaded that through Christ we're more than conquerors. For God can separate us from the fortress of his love. To the cross, weary soldier, return. When the battle raging in and round you burns. To the cross, turn your eyes by your captain's mighty power. Sin is destroyed and death has died and keeps you in his heart. In all these war despair tells you that none shall aid, that you alone upon this bed of thorns will never lay. But know the truth, these thorns were pressed upon your captain's brow. He faced all your temptations, he is master o'er them now. To the cross, weary soldier, return. When the
battle raging in and round you burns. To the cross, by your captain's mighty power, sin is destroyed and death has died, and he keeps you in his arms. The child of grace can claim sweet victory divine, yet still it seems that sin controls the wicked heart of mine. But Christ hath promised one day he'll return without a sin, and take us to our long-sought home, eternity with him. To the cross, weary soldier, return, where the battle raging in around you burns. To the cross, turn your eyes, by your captain's mighty power, sin is destroyed and death has died, and he keeps you in his arms. Our next hymn is hymn number 6. Lord, in thy presence here we meet. Hymn number 6, ready, sing. Lord, in thy presence here we meet. May we in thee be found. Oh, make the place divinely sweet, and let thy grace abound. With harmony thy servants bless, that we may own to thee. How good, how sweet, how pleasant is, when brethren all agree. May Zion's good be kept in view, and bless our feeble aid, that all we undertake to do may glorify thy name. Let's now call on Ethan for our next hymns. Morning po sa lahat. Wait lang. Our next hymn is hymn number 34. Praise to the Lord, praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Hymn number 34, ready now, sing. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shelters thee under His wings, yes, so gently sustaineth.
thou not seen how all thy longings have been granted in what he ordained? Praise to the Lord who doth prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy here daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do, if with his love he befriend thee. Praise to the Lord, oh let all that is in me adore him. All that hath life and breath, come now with praises before him. Let the amen sound from his people again. Gladly for we adore him. Amen. Our next hymn is hymn number 11. 1-1. Come thou, Almighty King. Come thou, Almighty King. Hymn number 11. Ready now, sing. Come thou Almighty King, help us thy name to sing, help us to praise. Father all glorious, o'er all victorious, come and reign over us, ancient of days. Come thou incarnate Word, gird on thy mighty sword, our prayer attend. Come and thy people bless, and give thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Come, Holy Comforter, thy sacred witness bear. In this glad hour, thou who almighty art, now rule in every heart, and there from us depart, Spirit of power. To the great one in three, eternal praises be, hence evermore, his sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Thank you. May I call on Brother Rod for the scripture reading. Magandang umaga po sa ating lahat. Naanyayahan ko po kayo na basahin natin. Para sa ating scripture reading, basahin po natin ang Mateo chapter 3, verse 1 to 12. Ano po yung Tagalog? Mateo 3, verse 1 to 12.
siguro pero sundan natin. Yes. Para at least pareho tayo. Ha? Yan alam mo na. Sige. Okay. So basahin po natin. Nang mga araw na iyon, ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaias nang kaniyang sabihin, "Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas." Si Juan ay nagsusulot ng nangyayari sa paghihiwo ng pamilyo at ng isang pamimitis na balat ng pamilyo. At kanyang mga pagkain ay mga palang at tulot ng ukyutan. Pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea at ang buong ay nasa magigid ng Jordan. At sila ay kanyang binabutismuhan sa ilog ng Jordan, na ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ang kanyang mga Pariseo at Saduceo ang nagdatingan at upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang nakasapot ng pagdating? Amuha kayo ng nararapat sa pagsisisi. At huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon palang ay nakaangay na ang kalakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabubuti, ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang bautismuhan, kayo ang Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang at lilinisin niya ang kanyang ita. Titipunin niya ang kanyang kilos sa kanyang. Subalit ang ita ay sinusunod niya sa apoy at diin. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon. So sa nabasa po natin, gusto ko pong ituro sa atin ang gusto ko pong ibahagi sa atin ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Si Juan the Baptist po ay ipinadala ng Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. So si Juan the Baptist po, siya yung herald sa panahon na to. Ang herald po, ang ibig sabihin ng herald, siya po yung parang pinakauna na ipinapadala ng hari para sa isang lugar para pagdating niya sa isang lugar, nagpapatunog siya ng trompeta para kunin ang atensyon ng mga tao. Basa natin sa verse 2. Ganito ang kanyang panawagan: "Magsisi kayo at talikuran ang iyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos." So pag sinabing paghahari po dito ay ibig sabihin meron po talaga paghahari, meron pong hari at walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung binabanggit dito na hari. So ang mensahe ni John dito ay pagsisisi at pagbabago ng buhay sa ating sarili. So nangangaral siya upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya dito sa page 3, si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang kanyang sabihin, "Itong tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas," sabi. So si John the Baptist po ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa page 2, sa verse 2, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos." So pwede rin ba tayong maging herald sa
panahon natin ngayon? Yes po, ang sagot po dyan, yes. Pwede rin po tayong maging herald. So, pwede tayong yung second coming of Jesus Christ, pwede tayong mag-share din po para sa ating mga kakilala o mga mahal po sa buhay. Kung may natutunan po tayo dito sa church na ito, kung ano yung mga napupulot nating aral, pwede nating i-share po sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. Madalas pong sinasabi ni pastor sa kanyang preaching minsan na yung habang dito sa ating grupo po dito sa church na ito, kailangan po meron yung tinatawag na ipag-pray natin ang bawat isa, mahalin natin ang bawat isa at mag-share. Ito pong pray na to, lalo na yung mga unbeliever na kakilala natin, di ba? Masarap mag-share sa kanila ng salita ng Panginoon. Gaya po ng ginagawa po ni pastor sa atin, di ba? Pinupuntahan tayo sa ating mga bahay, lalo yung mga members dito, para mag-share po ng salita ng Panginoon. Yun po yung sinasabi nilang. Siyempre, yung mga may problema po sa family, sa problema sa pamumuhay or sa physical, pinagpe-pray po natin yan. At siyempre, meron din po tayong care sa bawat isa. Gumagawa tayo ng action o pinapakita natin yung care natin sa bawat isa. Inibisita po natin, gaya po ng pagbibisita, pwede rin po natin bisitahin ng bawat miyembro sa atin. Yung halimbawa, yung kapatiran mo, hindi lang naman po si pastor ang pwedeng pumunta at magbisita. Pwede mo ring bisitahin, pakumustahin mo yung kasamaan mo sa church. Ano ba ang problema sa kanya at encourage mo siya kung may mga problema man para matulungan mo siya internally. Diba? Tapos yung share sa gospel, ito yung sinasabi ko kanina na kailangan din pala natin bilang isang miyembro na may karunungan talaga po sa salita ng Panginoon para may gagamitin tayo na mag-share sa ating mga kaibigan or mga kakilala. Kasi kailangan natin yun bilang Kristiyano. So dito naman po sa verse 4, sabi niya dito, damit na yari sa balahibo ng kamilyo ang suot ni Juan, at balat ng hayop ang kanyang pamigkis. Ang pamigkis, alam ko dito yung sinturon to sinturon. So, pansinin niyo yung mga kagamitan ni Juan dito, yung mga kinakain niya, Juan the Baptist. Tapos sabi niya dito, tipaklong o balang. Itong balang na to, yun yung tipaklong. Balang at pulot-pukyutan yung kanyang pagkain. So, diba? Kahit, tingnan nyo, yung mapapansin nyo dyan, yung pagkasimple ni Juan, napakasimpleng tao si Juan, wala siyang ari-arian, wala siyang mga ginto sa katawan o kahit ano. Yung damit niya lang is, balat ng tawag nito, yung ng camel. Pero ginamit siya ng Panginoon. So sa atin, kahit hindi man tayo mayaman, hindi man tayo magaling masyado magsalita o hindi tayo diba, wala tayong mga ari-arian, pwede rin tayong gamitin ng Panginoon sa maraming bagay. Ayon sa ating pagkatao. Ang Panginoon wala pong imposible. Kahit ikaw hindi ka man nakapag-aral or hindi ka man degree holder, pwede kang gamitin ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. So napansin ko dito sa page 4 na to, yung sobrang malakas talaga yung ministry ni John the Baptist, no? Kasi yun nga, sa kanyang kapansanan ginamit talaga siya ng Panginoon, kinakausap siya ng Panginoon, no?
At pinuntahan siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa mga karatig na lugar o magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag niya ang kanilang mga kasalanan, ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan sa sila'y binautismuhan niya sa Ilog Jordan. So yung mga tao dito is nag-sacrifice dan po sila kahit na doon sa karatig, yung Jordan kasi is ano yun yung ilog na nagdudugtong sa Dead Sea po ata yun. Dead Sea, yes. At yung mga karatig, yung kapitbahay nila, yung mga karatig bayan, nagpupursigi talaga nila. Nung nalaman nila na nandun si John the Baptist, pumunta talaga sila para magpabautismo lang kay John the Baptist. So, dito naman sa talata 7 to 10, nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Sabi dito. Ito pong si John the Baptist na habang nagbabaptize siya nagbabaptize at hindi lang yung mga normal na tao ang lumalapit sa kanya, kundi yung mga espesyal din, kagaya po ng itong mga Pariseo at Saduceo na to. Sila po yung mga pare at saserdote ng panahon na yon, tumalapit din sa kanya upang magpabautismo. Pero ang sabi sa kanila ni John the Baptist is, mga lahi ng ulupong. Sabi niya, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Diba? So, itong mga ano na to, itong pong mga Pariseo sa mga Saduceo na to, sila po yung kalaban ni Jesucristo that time. Parang ang tawag sa kanila yung hipokrito, tawag yan. Hipokrito, mga yung kumukuha ng buwis. Sila po yung nasa templo na tumatanggap ng buwis. Di ba? Sila yung naiinggit kay Jesucristo. So ang kausap po ni John dito is yung mga Saduceo at Pariseo. May binanggit din si John dito na coming wrath. So yung parusa ng Diyos ay darating, sabi niya. Ang mga Saduceo at Pariseo ay inililista na ng Panginoon o nilista ng Panginoon yung kasalanan nila sa Matthew 23. Nabasa niyo po yung Matthew 23. Yung wrath naman na nabanggit dito sa Biblia is mababasa din po natin sa Matthew 24. Doon po bumagsak yung tawag nito. Doon bumagsak yung galit ng Panginoon sa Matthew 24. Sabi ni John sa kanila ay dito. Itong mga Pariseo at Saduceo ay wala po silang tunay na pagsisisi sa kanilang sarili, sa kanilang mga buhay. Gusto lang kasi nilang protektahan yung kanilang kapangyarihan. Siguro kaya yun siguro ang purpose nila, kaya gusto nilang magpabautismo kay John. Pero sabi nga ni John, mga lahi ng ulupong. Ang ulupong ahas po ata ito eh. Ahas, meaning ng ulupong. Kaya ang sabi ni John nga sa kanila, sabi niya, produce fruit in keeping with repentance, sabi ni John. So ito po pala yung pinaka susi para mabuksan natin yung godly life natin, yung kailangan mag-produce ng fruit, diba, sa ating pagsisisi. True repentance produce godly life, sabi niya dito. So hindi pala natin pwedeng sabihin na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan kung hindi ito nagdudulot sa sinuman ng mabuting pamumuhay. Kailangan nakikita sa ating sarili yung pagsisisi natin, nakikita sa ating mga gawa yung pagsisisi natin. Dapat tayong kailangan meron tayong makadiyos na pamumuhay na tinatawag. So kailangan nating patunayan muna sa ating mga sarili na tayo'y nagsisi nga sa ating mga kasalanan.
sa verse 9, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos, dahil sinabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sabi niya dito, sinabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Sabi, akala kasi nila na dahil anak nga sila ni Abraham ay sila ay ligtas na at hindi sila dadanas ng parusa. Pero sabi ni John, huwag niyo sabi ni John the Baptist, huwag ninyong sabihin na anak kayo ni Abraham, sabi niya. Dahil hindi sila makakaligtas talaga sa galit ng Panginoon sa kanilang ginagawa. Ngayon pa lamang, sabi niyan, ngayon pa lamang nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy, sabi niya dito. May judgment na agad sa mga taong ito, mga na naghihintay sa kanila, at bumagsak nga ito sa kanila, yung palakol na yan nung 70 AD po. 70 AD. Dito po tayo sa talata 3, 11 to 12 naman po. Verse 11, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong mas makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat dapat pagdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, sabi dito. At lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Ang trigo po na tinatawag dito yung pananim po ito. Tapos yung giikan po dito is gilingan ng palay. Yung po yung gilingan ng palay. At ang nabanggit naman dito na dayami, ito po yung tangkay ng palay na wala ng silbi, na wala na siyang tawag dito, yung bigas. Wala na siyang laman. So, ano bang ginagawa doon? Di ba tinatapon nga po? Wala na siyang laman. So, ang water baptism po ay tanda ng pagsisisi at utos na dapat nating sundin. So, ang water baptism isa itong response or tugon sa Panginoon. Yung, di ba, sa mga di ba pagka I love you ka sa minamahal mo, siyempre naantay mo yung tugon na parang ganun. So ito ay response o tugon. At isa rin tong profession or identification natin. Lalong-lalo na po yung dun sa mga graduate po na yung diba, graduate ka ng baccalaureate degree or 4 years course. Graduate ka na sa baccalaureate degree or 4 year course, nag-board exam ka na, pero wala pa yung tawag doon, yung PRC. Yan yung example ko dyan, yung PRC po natin. Pag nahawakan mo na yung PRC, yun po yung profession natin or identification natin na tayo nga ay graduate. So, halimbawa, ikaw ay criminology graduate. Diyan na yung lisensya mo, pwede ka nang mag-apply. Pwede ka nang mag-apply sa trabaho. At isa rin itong membership sa parang tawag nito, parang ID, di ba? Isa kang member. Paano ba malalaman na ikaw ang miyembro na sa mga organisasyon yung pinapasukan? Meron tayo parang listahan na ikaw ay member na po sa isang organisasyon. Or declaration of belief. Ang pagbabautismo ni John the Baptist ay isa po itong panlabas na simbolo ng pagsisisi. Ngunit si Jesucristo ay pagbabautismo ng Panginoon ng Espiritu Santo ay isang panloob na pagbabago at paglilinis mula sa Diyos. Yun po yung
pagkakaiba ng bautismo ni John tsaka kay ang Panginoong Hesukristo po. Dahil ang Panginoong Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na pagbabago. Kaya dapat tayong magpakumbaba para tanggapin ang Espiritu Santo ng Diyos. Meron po akong drawing na kunti dito eh. Ito po. Parang ito po tayo eh. Ganyan po tayo. Ewan ko lang po. Correct me na lang pag bali po yung ano ko. Nakikita niyo po yung ito po ang godly life. Ito po. At dito ang sinful life. Iisang daan lang po yan. Ngayon nung nagkaroon tayo ng kasalanan nung panahon ni Adan at si Eva, nabuksan po itong gate na to. Itong gate na to yan yung sin. Kasalanan natin, nabuksan po yan. At pinalabas tayo dito. Nandito na po tayo sa to. Kahit anong gawin mo, 'di ba? Kahit sa yung sariling gawa o mabuting gawa, hindi ka makakapasok, makakabalik. 'Di ba? Dito sa godly life natin. Dito lang tayo, gumaganyan-ganyan tayo. So nung pagdating ni Jesucristo, binuksan niya ulit ito. So itong daan na to si Jesus Christ ito. At sinasabi niya sa atin, pagbalik loob kayo, sabi niya. At magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magpakumbaba kayo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. To ang ginagawa natin is yung lahat na kung nakikita niyo po yung mga araw at may mga bumabalik. Yan po yung mga nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Kasi narinig nila ang salita ng Panginoon. Kaya bumabalik na sila. Pabalik na sila dito. Pero may mga taong dumidiretso pa rin kahit naririnig nila yung mga ano kasi ito kasi is always open yan eh. Hindi yan nagsasarado. Malawak. Oo, lawak yan. Tapos maraming ano dito, maraming tawag nito eh. Kumbaga sa bata, di ba? Sa bata, may pinapakita mo yung tinapay, halika dito, eh, tinapay. Diba pumupunta yung bata kahit nandun yung nanay, sabihin ng nanay, ay wag kang pumunta diyan, nak. Hanggang kailangan mo talaga magpakita din dun sa bata ng mas malaking tinapay para bumalik sa kanya, di ba? Tapos mas maganda rin kung ikaw mismo yung ina, tapos ikaw pa yung nagpakita ng tinapay. Pabalik at babalik talaga yung anak. Di ba? Iyon po ang ano, kaya dahil sa Panginoong Hesukristo nagkaroon tayo ng daan. 'Di ba? Para makabalik tayo. So, tinubos niya ang ating kasalanan kasi sarado na yan eh. Dahil sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, nabuksan po ito at pwede tayong bumalik. At dapat ganun din po tayong mga Kristiyano. Pag bumalik ka na dito, huwag ka nang lumingon. Kasi maraming kaakit-akit dito eh. 'Di ba? Huwag ka nang lumingon at magpatuloy ka sa godly life na tinatawag. At huwag mo nang balikan yung mga dati mong ginagawa. Lalong-lalo na sa atin yung mga tawag nito, mga tawag yan, mga magpapabautismo. Diba? Once na binago na ng Panginoon ang ating pamumuhay, ang ating dating gawi, old life na tinatawag, huwag na nating lingunin at magpatuloy na tayo sa pagbalik loob sa Panginoon. Yun lang po at maraming salamat po. Kung tawagin ng si Brother Ethan para sa ating hymns. Thank you. Our next hymn is hymn number 134. All creatures of our God and King. Wait lang. One, three, four. All creatures of our God and King. All creatures of our God and King. Hymn number 134. Ready now, sing. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, Alleluia. Thou burning sun with golden beam, thou
silver moon with soft-turned gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him. Alleluia, alleluia, alleluia. Thou rushing wind that art so strong, ye clouds that sail in heaven long. Oh, praise Him, hallelujah. The rising morning breaks, rejoice. Ye lights of evening find a voice. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And all ye men of tender heart, forgiving others, take your part. Oh, sing ye, hallelujah. Ye who long pain and sorrow bear, praise God and on Him cast your care. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let all these their Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you. May I call on Elder Dan for the sermon today? Okay, muli po magandang umaga sa lahat. At tayo po ay basahin po natin ang 1 Samuel chapter 8 verses 1 hanggang verse 22. Okay? 1 Samuel chapter 8 1 to 22. Okay, verse 1, ang sabi po dito, it came to pass when Samuel was old. Sorry, I'll start chapter 7. Chapter 7 verses 15 to 17, tapos tatawid po ng chapter 8. Sorry, verse 15. Okay, ng chapter 7. And Samuel judged Israel all the days of his life, and he went from year to year in circuit to Bethel, to Gilgal, and to Mizpah, and judged Israel in all those places. And his return was to Ramah, for there was his house, and there he judged Israel, and there he built an altar unto the Lord. Chapter 8, verse 1. And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second Abiah. And they were judges in Beersheba. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment. Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel unto Ramah. And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. But the thing displeased Samuel, when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all the day, or in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. According to all the works which they have done,
since the day that I brought them up out of Egypt, even unto this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee. Now therefore hearken unto their voice, howbeit, yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. And Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king. And he said, This will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen, and some shall run before his chariots. And he will appoint him captains over thousands, and captains over 50s, and will set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots. And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers. And he will take your fields, and your vineyards, and olive yards, even the best of them, and give them to his servants. And he will take the 10th of your seed, and of your vineyards, and give to his officers, and to his servants. And he will take your men servants, and your maid servants, and your goodliest young men, and your asses, and put them to his work. And he will take the 10th of your sheep, and ye shall be his servants. And ye shall cry out in that day because of your king, which ye shall have chosen you, and the Lord will not hear you in that day. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, Nay, but we will have a king over us, that we also may be like all the nations, that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles. And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the Lord. And the Lord said to Samuel, Hearken unto their voice, and make them a king. And Samuel said unto the men of Israel, Go ye every man unto his city. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos at makapangyarihang Hari, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at nais po namin, Panginoon, na pag-aralan ang inyong banal na salita ngayong umaga. Gamitin niyo po ito na mangusap sa amin at baguhin, Panginoon, ang aming mga buhay. Simula, Panginoon, sa mga napakinggan namin sa pagbukas, sa aming scripture reading, hanggang sa amin pong mensahe ngayong umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng inyong karunungan at ng inyong pag-unawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, ang mensahe po natin ngayong umaga ay may pamagat po na damning demand for a king. Okay? A damning demand for a king. O kung sa Tagalog, I'm not sure kung tama ito, no? But pagpupumilit para sa hari na magdadala ng kapahamakan. Okay? Pagpupumilit para sa hari na magdadala ng kapahamakan. Now, with all the corruption at sa gitna po ng korupsyon sa ating bansa at sa ibang bansa po, kung kayo po ay bibigyan ng, let's say, isang kapangyarihan para i-personalize at i-customize ang gusto niyo maging hari o maging presidente, ano kaya ang magiging kalalabasan? Okay? Minsan pag kumakain po kami sa isang Japanese na ramen house, kadalasan kasi i-orderin mo ganito tapos bibigay na lang sa'yo. Isa sa pinakaayaw ko yung bibigyan ka ng listahan tapos ikaw pa maglalagay gaano ba ka lapot yung soup, gaano ba kakapal yung beef, gaano kanipis yung noodles, gaano ba kahanghang, ganito ganyan. Kaya minsan sinasabi ko na lang, ano po ba ang bestseller nyo dito? Ano po ba yung recommended ng nagluluto dito? Kasi minsan mahirap. Okay? Kalalabasan pa minsan, yung in-order mo ay hindi talaga yun yung pinakamasarap. Dahil nga lang, nabigyan ka ng choice na ikaw mismo yung maglalagay ng kung ano-gano, yung mga requirements doon o yung preference mo sa kakainin mo. But can you just imagine, if you have the ability or the power na ilalagay mo sa listahan kung anong klaseng hari, anong klaseng presidente yung
mangungulo sa atin o maghahari sa atin. Ano kayang kalalabasan nun, no? Do you think mag-a-agree kaya yung, dito lang sa church natin ha, bibigyan ko kayo ng tigi-isang papel at kayo magdi-describe ng kung anong klaseng hari yung gusto nyo. Sa tingin nyo, magmamatch kaya yung preferences natin sa hari? Feeling ko sa height pa lang hindi magmamatch, no? Tingin ko sa kasarian pa lang kung babae ba o lalaki, feeling ko hindi tayo mag-a-agree. And I think, if given the power to personalize or to customize the king or to customize our highest ranking official, ilang kaya sa atin yung i-consider niya, nasasabihin niya kung ano ang kalooban ng Panginoon at kung ano yung nais ng Panginoon, kung ano yung preference ng Panginoon, yun yung magiging hari ko. Feeling ko, wala pa ni isa. O baka meron man isa lang o iilan lang. It's because, I believe, there is always within us, nasa atin po yung, yung pagnanais na ganito kasi yung gusto kong maging hari. In fact, the reason why, isang rason po kung bakit iisa lang ang lumikha sa atin pero magkakaiba po yung mga Diyos na sinasamba natin, lalo yung mga hindi po naabot ng salita ng Panginoon. The reason why we have many gods, may mga goddesses pa, is because we want to have our own version of our God. Okay? Tingnan nyo lang po sa Greek mythology. Tingnan nyo lang po sa Roman mythology kung gaano kadami yung mga Diyos nila. Why? Because they want to have their own personal, God based on their own preference. In fact, mapapansin nyo na yung karamihan po sa mga Diyos nila ay base din po sa kahinaan nila. No? Wala silang kapangyarihan para kontrolin yung giyera o yung digmaan, gagawa sila ng Diyos para sa digmaan. Wala silang control doon sa magiging anak nila o kung may kakayanan bang maganak o wala, gagawa sila ng babaeng Diyos para sa fertility. Okay? And so, they come up with so many gods and they come up with so many goddesses. But I think, one thing na gusto ko pong ipakita sa ating ngayong umaga ay minsan, I would say kadalasan, yung hinihiling natin sa Panginoon, kahit pa ito ay taliwas o salungat po sa kalooban ng Panginoon, alam mo, sa pagpupumilit po natin, ibibigay po yan ng Panginoon. Okay? At later on, marirealize natin na sa pagpupumilit po natin, yung makukuha po natin ay siya ding magdadala ng kapahamakan sa ating mga buhay. At yan po ang nangyari dito sa kwento po ng mga Israelita. So yung mga key points po dito sa binasa natin, okay, after 20 to 25 years na si Prophet Samuel yung naging hukom o yung naging judge para sa Israel, okay, nung tumanda na po siya, for some reason, without the approval and the instruction of God, ay ginawa po niyang successor yung kanyang mga anak na si Joel at si Abaya. Okay? Hindi niyo po makikita dyan na inutusan siya ng Panginoon na, gawin mong matanda ka ng Samuel, gawin mo yung mga anak mo na o maging judge para sa Israel. Okay? Now, the problem is, of course, there is no approval of God. And in verse 3, ang sabi po dito, and his sons walk not in his ways. Okay? Hindi po lumakad sa katuwiran, hindi po lumakad sa kabanalan at sa kalooban ng Panginoon yung mga anak ni Samuel. In fact, in that same verse, dinidescribe po dyan, sabi, and they turned aside after lucre. Ang ibig sabihin po ng lucre is wealth. Okay? Kayamanan. Ito po yung habol ng dalawang anak ni Samuel. At sabi po dyan, they took bribes. Okay? Yung mga suhol po. And dahil nga tumanggap sila ng mga suhol, okay, naapektuhan po yung kanilang pag-judge, naapektuhan po yung kanilang mga desisyon sa paghatol, sa pag-declare ng kalooban ng Panginoon simply because they were blinded by the bribes. And ang kanilang puso po ay nandun sa pagpapayaman. Okay? And I think
medyo familiar, no? Itong ginawa ng mga anak ni Samuel, dahil nga ang mga, kung naalala niyo, yung mga naging anak din ni Eli, na si Phinehas at saka si Hophni, ay ganun din po ang mga ginawa. Okay? Mas malala lang doon dahil nga hindi sila pinigilan ng kanilang ama. I'm not sure kung anong ginawa ni Samuel dito, but I think in some way ay may similarity din po sa pag-manage ni Samuel sa kanyang mga anak doon sa ginawa ni Eli sa kanya ding mga naging anak. Okay? Now, in Deuteronomy 16:19, okay, sa Old Testament, in Deuteronomy 16:19, tingnan niyo po yung paalala at yung warning ng Panginoon patungkol po sa paghukom o sa pagiging judge ng sa kanyang bayan. Thou shalt not wrest judgment. Ang word na rest, huwag niyong pilipitin. Okay? Huwag niyong baluktutin yung katotohanan. Thou shalt not respect persons. Okay? Di porket mahirap, kahit gumawa ng pagkakamali ay kaawaan na lang. Hindi porket mayaman at may suhol ay hahayaan na lang. Okay? I think nabasa niyo po yung isang Ukrainian refugee sa US na nasa isang public transportation na bigla na lang pong sinaksak ng isang Amerikano, Black American, na ito palang Black American ay ilang beses nang nakagawa ng mga offenses, at dahil nga yung judge na nag-release sa kanya at wala pang piyansa, I think nasa 14 to 15 yung offenses niya, pinalaya po siya ng judge without any bail. And ang ending ay merong isang tao na namatay dahil nga itong taong ito na dapat ay nasa kulungan ay pinalaya. Okay? And that's because of perverted judgment, and that's because of respect of person. Sabi niya, neither take a gift. Yung word na gift po dito ay, ang original word po niyan ay bribe o suhol, yung mga under the table. For a gift, sabi niya, for a gift doth blind the eyes of the wise. Okay? Kahit gaano kagaling na hukom, kahit gaano katalinong tao, kapag yan ay nagkaroon ng suhol. Okay? And I think you could see the corruption in our government nowadays. Sabi niya, and pervert the words of the righteous. Okay? And every person, kung hindi po mag-iingat, ay mahuhulog po sa ganitong klaseng kalakaran. Okay? Mahuhulog talaga sa ganitong klaseng kalakaran. Now, there's also a warning sa mga pastor, sa mga naglilingkod sa Panginoon in 1 Timothy chapter 3 verse 3. Okay? Isa po sa mga qualifications, sabi ni Apostle Paul, 1 Timothy chapter 3 verse 3, sabi niya, the servant of God should not be given to wine, hindi lasinggero, no striker, hindi nakikipagsuntukan. Okay, imagine pastor nyo nakipagsuntukan sa daan, no? Tapos kayo pang umaawat sa pastor nyo. Ang pangit nun, di ba? Yung pastor nyo ay troublemaker. Okay, sabi niya, hindi lasinggero. Pastor nyo nasa lansangan, nakakatulog sa sobrang kalasingan. Okay? Nakikipagbubugan. And not greedy of filthy lucre. Sabi, hindi dapat gahaman, hindi dapat yung kanyang inuuna ay pagpapayaman, but patient, and not a brawler, nor covetous. In 1 Peter 5:2, sa reminder din o paalala ni Apostle Pedro sa mga kapwa niya lingkod, sabi niya, feed the flock of God which is among you. Okay? Ito yung primary responsibility ng isang lingkod ng Panginoon, pakainin ang mga tupa ng Panginoon, taking oversight thereof. Okay? Not by constraint, hindi sa pilitan, but willingly. Okay? Mayroong bukas sa kanyang kalooban. Not for filthy lucre. Okay? Hindi ka magpapastor, hindi ka maglilingkod dahil gusto mong magpayaman, dahil mayayaman yung mga miyembro, dahil yung mga miyembro ay mga professional, dahil malalaki mag-ikapo yung mga miyembro para sa pastor. Sabi ni Peter, hindi yan ang goal o ang objective ng pagpapastor, but of a ready mind. Ibig sabihin, hindi ka pinilit, kundi mayroon kang kusang loob na ikaw ay tinawag ng Panginoon. And that's what
this, I think, kadalasan po, ito po yung problema sa loob ng simbahan. Okay? When instead of feeding the flock of God, ang naging kaugalian ng pastor o kung sino man ay para bang isda na kinakaliskisan yung mga tupan ay yung mga hinirang ng Panginoon o ginagawa niyang tawag dito parang source of income yung mga tupa ng Panginoon. Okay? That's not the design of the church. And so in verses 4 to 5, dahil nga po sa naging buhay nitong dalawang anak ni Samuel, in 4 to 5, sabi nila, lumapit po yung mga pangulo ng Israel, nagtipon po sila at pinuntahan po nila si Samuel. At sinabi nila, sabi nila, Samuel, alam mo, matanda ka na. Okay, grabe, no? Parang sabi, Samuel, old-timer ka na. Okay? Samuel, you're old. And your sons do not walk in your ways. Okay? Yung mga anak mo, katulad ng mga anak ni Eli, ay hindi lumalakad sa katwiran. And because of that, sabi nila, make us a king. Okay? Walang suitable na successor sa iyo, Samuel. And by the way, based on the calculation, by this time, si Samuel po ay nasa 70 or below 70 years old. Pag sinabing matanda, si Enrile yun. Okay? Pero dito, pag nasa 70 o 60 to 80 years old, ang isang tao kaya pa maglingkod sa Panginoon. In fact, before nga, kahit nasa more than 100, kaya pa. But you see, ginamit po nila, okay, yung naging kapintasan ng mga anak ni Samuel, at isinama na lang yung edad ni Samuel para sabihin nilang kailangan namin ng hari katulad ng ibang bayan o ng ibang bansa. So, make us a king. Okay? Parang justifiable naman yung request nila, pero mapapansin mo, itong pagpupumilit nila na magkaroon ng sarili nilang hari katulad ng ibang bayan, ay ito talaga yung magdadala sa kanila ng kapahamakan. Okay? Ng kapahamakan. Now you see, pag sinabing human king, okay? Alam nyo, before kasi nila ni-request ito, ang form of government po ng Israel ay tinatawag po nating theocracy. Okay? Pag sinabi mong theocracy, ibig sabihin yan, theo or theos means God. Okay? And kratic, ibig sabihin yan, o theocratic form of government, God is their ruler, ang Diyos ang kanilang hari, tapos yung gustong iparating ng hari, ng Diyos na hari sa kanila, ay pinapadaan sa judge katulad ni Samuel. Kaya lang sabi nila, gusto namin ng tinatawag na monarchy. Gusto namin ng monos, means isang tao na siyang mangungulo o mamamahala sa amin. And I believe, a human king, kung titingnan mo lang talaga, wala namang pinagkaiba yung human judge, katulad ni Samuel, doon sa human king na kanilang hinihiling. Okay? Walang pinagkaiba. And they said, gusto namin ng hari katulad ng ibang bansa. Alam nyo, alam lang naman nilang mga naging hari dito, una, si King Pharaoh, sa tingin nyo maganda ang background at naging karanasan nila kay King Pharaoh, yung mga ninuno nila, okay? Ginawa silang alipin. And they want to have a king like other nations, katulad ng mga naging hari ng mga bansa, na tinalo lang din naman ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Okay? Alam mo yung idea ng conformity, yung ay gusto ko din kasi matulad sa iba. Gusto ko kung ano yung meron sila, ganun din dapat yung sa atin. Okay? The idea of conformity is often dangerous and unwise. Okay? Nagdadala po yan ng kapahamakan. Bakit? Kasi hindi porket nag-work o gumagana sa iba ay guaranteed na gagana din para sa atin. Okay? Hindi porket gumana sa ibang bansa ay gagana din sa atin. Okay? And alam niyo sa Biblia, hindi po conform. Pag sinabing conform, kung bilog yung butas, dapat bilog din yung isushoot mo dun sa butas. Okay? Na kapag lahat ay katulad yan sa gobyerno natin, example na lang sa DPWH, kung yung mga pinuno nila ay nangungurakot, hindi ibig sabihin yan, you have to conform. Tingnan nyo ngayon, kahit uniforme nila, hindi na muna pinapasuot. Bakit? Kasi nga, they conform
Kahit pa nga yung mga hindi nagko-conform at hindi gumagawa ng pangungurakot ang korupsyon ng kanilang mga nasa taas, ay nadadamay because of the known culture in that agency. Okay? So we don't need conformity. The Bible tells us that we need what? Transformation. Okay? The Bible says, "Be ye not conformed to the world." Huwag kayong maging katulad ng mundo. You have to be transformed. You have to change to become more like Jesus Christ. Tingnan nyo. Di ba may nangyari sa Nepal? Okay? Tapos, ano bang nauna? I think nauna yata ang Indonesia. Nagkaroon ng revolution. Ngayon sinusundan ng Nepal. Ngayon pati Australia, I think pati UK. And ngayon sa bansa natin, parang gusto din yatang gayahin. And that's what you call conformity. Now, just because they took over at natanggal nila sa pwesto yung mga corrupt na mga leaders nila through violence, doesn't mean that if it worked for them, doesn't necessarily mean that we should also conform to what they do. Okay? And I hope wag pong gawin ng Pilipinas yan. Kasi nakikita ko kung paano nila kinuyog at binugbog yung kanilang finance minister at kung paano po nila binugbog kahit yung asawa, yung babae, kung paano silang sinampal, binugbog and all that. Alam mo, hindi ko nakikita yung cause for a reform. Ang nakita ko lang talaga is the demonstration of the depravity and sinfulness of man. Okay? Yung parang gusto lang ba makapanakit. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul in Romans chapter 3 verse 1 to 18. Their feet are swift to shed blood. You know? Ginawa na lang nilang rason yun para makapanakit, yung makaganti. When in fact, if you really want reformation, it's not through that kind of violence. Okay? It's not through violence. And I hope, I encourage each one of you, katulad ng mensahe ko nung nakaraan sa prayer meeting natin, what we need to do is to pray for our leaders na sila mismo din ay tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. Because the Bible says so that we may live a peaceable life. Okay? Magkaroon po ng kapayapaan at magkaroon po ng totoong progress ang ating bansa. I don't think that violence like what Nepal and Indonesia did would really solve the problem. Okay? Alam niyo yung problema sa bansa natin, and I think not just in the Philippines, kundi sa ibang mga bansa din, our greatest need is not a better government or not better rulers. Lagi nating sinasabi, we want better rulers, we want better government. Kasi katulad ng sinabi ng Israel, we want our own king. Okay? I believe na ang pinakakailangan po talaga natin is ang bawat tao, okay? Bawat tao na nabubuhay sa isang territory, katulad sa Pilipinas, is for us to be obedient to God's word. Okay? Kahit palitan po yung mga pangulo natin, yung mga nasa Congress, nasa Senate, kung yung mga ipapalit dyan ay galing lang din sa mga citizen na walang takot sa Diyos, at gahaman din, at gusto ding magpayaman, at gusto ding magkaroon ng kapangyarihan, kahit palitan mo yan, kahit ilang palit mangyayari dyan. Pag ang tao walang takot sa Diyos, at ang tao ay walang pagkamunghi sa kasalanan, I don't think there would really be a true reformation o totoong pagbabago sa ating pamahalaan. What we need is people who are obedient to the Word of God, and only then can we truly rebuild our nation. Okay? Yung nangyayari sa Nepal, yung nangyayari po sa ibang bansa, yung ganyang take over nila, they will be, you know, parang pansamantala o temporary na pagbabago dyan. Pero kapag nagkaroon na-attract na sa kapangyarihan, sa pera, kayamanan, yung mga nailagay na bago, ulit lang din yan. That's just another cycle. Okay? That's just another cycle. What we need is a true and genuine change of hearts na kaya lang pong gawin ng ating Panginoong Diyos. Okay? That's why pray. Let's pray for our leaders. Wala namang imposible sa Panginoon eh. Diba? Alam natin, ang puso ng tao, kahit yung hari, ay nasa kamay ng Diyos.
I really encourage you, kahit yung church lang po natin, that we consistently and we genuinely pray for our leaders. Okay? Now, dahil sa sinabi nga nilang, Samuel, matanda ka na. Samuel, kailangan namin ng hari. Ayaw namin sa mga anak mo. Verse 6 says, but the thing displeased Samuel. Okay? Na-offend si Samuel. He was grieved because of their request. At ang ginawa ni Samuel agad, hindi po nagwala si Samuel. Ang ginawa ni Samuel in verse 6, and Samuel prayed unto the Lord. Okay? Ganda, no? Hindi unlike sa panahon natin ngayon, pag na-offend, ang unang pinupuntahan, social media agad. Para malaman ng mga tao na offended ka. Hindi nga alam ng mga tao kanino ka na-offend. Pero gusto mo lang talagang ipaalam na na-offend ka. Okay? Hanggang sa, yun, instead na humingi ng tulong sa Panginoon ay ang dami nang na-involve at hindi na na-resolve yung problema. Again, in prayer, sabi ko, yung supplication po natin is for our personal na mga pangangailangan. Ang intercession ay para po sa ibang tao, sa kanilang mga pangangailangan. Ang prayer, okay, so supplication para sa atin, intercession para sa iba. Prayer is where you pour out your heart to the Lord. Dito mo po ibubuhos yung laman ng puso mo, kabigatan sa buhay mo sa Panginoon. Okay? The way that Jesus Christ prayed to the Father before His crucifixion. Same thing. Okay? Samuel prayed unto the Lord. Now in verses 7 to 8, ang sabi po dyan, and the Lord said unto Samuel, okay? Because the Lord comforted Samuel, pinagaan ng Panginoon ang kabigatan ni Samuel. Sabi ng Panginoon kay Samuel, pakinggan mo sila, Samuel. Kasi ang totoo niyan, hindi naman talaga ikaw ang ni-reject nila. Okay? Ang totoo niyan, Samuel, they have not rejected you, but they have rejected me. They don't want me. Okay? Ayaw nilang ako ang maghari sa kanila. Kaya lang, syempre, ikaw ang aking spokesperson, damay ka dyan. Okay? Pero ang totoo niyan, ayaw nilang ako ang maghari para sa kanila. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus ba? Sabi niya, if the world hate you, it's because they hated me first. And the reason why, and I believe you're familiar with the assassination of Charlie Kirk, isang conservative Christian na American na recently ay binaril po at namatay. He's a Christian. Ang ginagawa po niya, bumibisita sa mga campuses, okay, sa mga universities para ibahagi yung salita ng Panginoon. Protektahan yung mga sanggol kasi ang talamak ang abortion sa US. And I believe that whoever did it and the people who hate him, kung bakit po sila galit sa taong ito na kanilang pinaslang, is because they see Jesus Christ in him. Ngayon, kung ang mga tao galit sa inyo dahil sa ugali nyo, ibang kwento, ibang istorya po yan. But if people, despite your godly life, okay, namumuhay ka ng may kabanalan, sumusunod ka sa salita ng Panginoon, at wala kang ginagawang mga kasalanan na ikaka-offend ng iba, and yet people hate you, it's not because of you, it's because they see Christ in you. Okay? And because ayaw nila sa Panginoong Kristo, and since ikaw ay namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoong Kristo, dadanas ka talaga ng pag-uusig ng mga taong ito. Okay? And that's what happened here. Okay? That's what happened here. In fact, totoo naman, meron naman talagang mga issue sa loob ng simbahan ng Panginoon. Sa kaharian ng Panginoon, may mga nangyayari talagang hindi natin minsan sinasadya o minsan ay nangyayari talaga dahil nga binubuo pa ito ng mga makasalanang tao. But kadalasan, kung bakit umaayaw at tumatalikod ang isang tao at sasabihin niyang ayaw ko na magsimba, ayaw ko na dyan, ayaw ko nang sumunod sa Panginoon, it's not because really of the church and the people in the church. It's because of God. No, it's because of God. They want to reject God and they reject the will of God. Ayaw nilang sundin yung kalooban ng Panginoon.
ipinahayag lang naman ng pastor o ng ibang mensahero ng salita ng salita ng Panginoon, abay na-offend agad. Ngayon ayaw na mag-church. And because of that, okay, dahil nga may natatamaang kasalanan na ayaw nilang talikuran, at yung kabanalan ng Diyos at ang kabanalan ng salita ng Panginoon ay na-expose yung kanilang pagkakamali, they just turn away. Okay? Tatalikuran nila at iiwan nila ang kaharian ng Panginoon. At dyan lalabas yung mga petty excuses, yung mga rason na hindi naman talaga tama, katulad ng sasabihin nila, yung preaching kasi dyan, boring. Si pastor hindi mo lang nagpapatawa. O sasabihin nila, masyado kasing maiksi, o masyadong mahaba yung preaching. O sasabihin nila, kasi yung mga miyembro dyan, di naman talaga pala kaibigan. Yung napaka-unfriendly. Sasabihin nila, yung simbahan kasi masyadong mainit. O pag may aircon naman, sabihin nila, masyado kasing malamig. Ayoko magsimba dyan, masyadong malamig. O sasabihin nila, kasi pagkatapos ng church, wala man lang kumakamay sa akin doon. Okay? O sasabihin pa nila, kasi pagkain hindi masarap. Paulit-ulit. Okay? Lalaki ng hiwa ng karne. Alam yung lahat na lang ng palusot, ng mga maisip nila. Sabihin nila, kasi yung mga tinador kutsara doon, plastic, ayoko ng ganyan, ayoko na magsimba. Alam mo yung taong ayaw talaga sa Panginoon, at ayaw magsimba sa Panginoon, ayaw sumunod sa Panginoon, maghahanap ng rason para talikuran ng Panginoon. Okay? Pero yung taong gusto talagang maglingkod at gusto talagang sumunod sa Panginoon, kahit kumain na nakamay yan, nakakamay kakain yan, kahit walang upuan, uupo sa lapag yan, dadalo yan. Ibig sabihin, walang pwedeng maghinder sa kanya para sumunod sa Panginoon dahil yung puso niya ay puno ng pag-ibig para sa Panginoon. Pero ang taong ayaw sa Diyos, sa salita ng Diyos, mahirap. Kasi kahit anong paunawa mo, aayaw at tatalikod sa Panginoon. And that's what happened here. Okay? That's what happened here. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, their rejection of God, their rejection of me, is simply a pretense of dissatisfaction. Gano'n naman hindi kami satisfied dyan sa church, kaya ayaw na namin. In fact, they just want this to reject the God Himself. Okay? The Lord God Himself. Now, because of that, sabi ng Panginoon kay Samuel, well, you have to protest. Okay? Sabi niya in the next verse, pakinggan mo sila, Samuel. Now, in verse 9, now therefore hearken unto their voice, howbeit yet protest solemnly, and show them the manner of the king that shall reign over them. It's interesting kasi yung word na protest at yung word na solemnly, akala ko nga nung pinag-aralan ko to, akala ko na malikmata lang ako kasi sabi ko, nung chinek ko sa original na word, pareho pala yung word. Para bang yung I am, yung sabi ng Jesus Christ na I am, ang word na I, it means I am. Ang am, it means I am. So pag sinabi ni Jesus Christ, I am the bread of life, sinasabi niya, I am the bread of life. Okay? Inuulit-ulit niya kasi ang I am that I am comes from the book of Exodus. Nung tinanong ni Moses, sino ang sasabihin kong nagpadala sa akin? Sabi ng Panginoon, I am that I am. Okay? So diyan mismo nag-claim si Jesus Christ na siya ay Diyos. But anyway, ang expression po pala dito na protest solemnly, ang ibig sabihin niyan ay repeat. Ibig sabihin, Samuel, ulit-ulitin mo. Okay? Ulit-ulitin mo or ulit-ulitin mo. At sasabihin mo sa kanila kung anong klaseng hari ang mamamahala o mamumuno sa kanila. Okay? Kailangan talagang ulit-ulitin. Para ba at the ending, pagdating sa dulo ay walang sisihan at hindi nila makalimutan. Parang kahapon, sarado kasi si Tita Merly, sabi ko kay Ethan Liam, bili kayo ng miswa dun sa kabila. Ang sabi pa nila, niswa. Sabi ko hindi, miswa. Ngayon, para hindi nila makalimutan, itong si Liam, paulit-ulit niya sinasabi, miswa. Hindi ko, buti naman pag uwi dito, miswa din yung dala. Ganon din yung dala niyang pinabili ko sa kanila. But you see, the point of God here, para nung sinabi niya kay Samuel na ulit-ulitin mo,
Again, para wala silang palusot na sasabihin nila na hindi kasi namin alam. Okay? Hindi namin alam. Now, and so, sabi ng Panginoon, ito yung magiging hari nyo. In verses 10 to 17. Okay? Binasa natin kanina, no? Kung mapapansin nyo sa Old Testament, nung nagkaroon ng nangako ang Panginoon sa mga Israelita nung sila ay inilabas sa Ehipto. Sabi ng Panginoon sa kanila, I will give you sons, I will give you daughters, I will give you fields, I will give you a land overflowing with milk and honey. Pagpapalain ko ang inyong mga pananim, pagpapalain ko ang inyong mga aanihin, bibigyan ko kayo ng mga alipin at maglilingkod sa inyo, bibigyan ko kayo ng inyong mga pangangailangan. But take note, when they asked for a human king, tingnan niyo po ang mangyayari. Sabi ni Samuel sa kanila, ito yung magiging hari nyo. He will take your sons. Yung mga anak nyo, kukunin niya yan. Gagawin niya mga sundalo. Gagawin niya yung tagagawa ng kanyang mga espada. Tagagawa ng kanyang mga pangangailangan para sa digmaan. And then he will take your daughters. Gagawin niya mga bakers, gagawin niya tagapagluto, gagawin niya mga alipin, he will take your fields, he will take your vineyards, yung mga ubasan nyo, sabi niya, kukunin niya yan. Kukunin yung mga lupain nyo. At yung mga pananim nyo, he will take 10% a tenth of what you have. And he will take your men servants, and he will take your maid servants. Yung mga anak nyong magandang lalaki, magandang babae, sabi niya, kukunin niya. He will take your goodliest young man. He will take them and put them to work. And he will take a tenth of your sheep, and ye shall be his servants. Grabe, no? Parang similar sa mga namamahala sa ating ngayon. Sabi ni Sister Tina, parang 30% lang yata sa budget talaga, budget allocation, ang napupunta sa actual na project. Kadalasan daw ay ghost project pa. Now you see, something very similar. He will take. Kaya sa mga, eleksyon, sabi nila, ito ang mga gagawin ko para sa inyo. Tapos pagdating na, nung nasa pwesto na, ayun, sasabihin niya, I will take. Whatever you have, I will take. And don't be surprised. Huwag kayong magulat, ganyan na talaga ang kalakaran ng mundo. Pag inilagay natin ang ating pag-asa at pagtitiwala sa isang tao na makasalanan, ang laging nasa isip niyan, what I can take, I'll take, and I'll take. Sabi nga ni Solomon, parang mga linta. Sisip-sip at sisip-sip yan. Parang, sabi niya, parang libingan, hindi nabubusog. Ganyan ang description ng salita ng Panginoon. Alam nyo, may isang hari lang na nagbibigay at hindi kumukuha. Ito yung Panginoong Kristo. Makikita nyo in the New Testament, yung pinagkaiba ng hari, na taong hari at yung hari ng mga hari. Nung sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd, and I lay down my life for the sheep. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa mga tupa. He gives us eternal life, and He gives us peace. My peace I give unto you, sabi ng Panginoong Kristo. Alam nyo, nung kalalabas pa lang ng mga Israelita sa Egypt, from this time nung nag-request sila sa hari na magkaroon ng hari, back to the time na ibinigay ng Panginoon ang batas kay Moses, around 300 years ang nakalipas. Alam ng Panginoon, alam ng Panginoon in Deuteronomy 17:14, na darating yung araw na hihiling talaga sila ng sarili nilang hari. In Deuteronomy 17, verse 14 to 20. Basahin ko lang po sa inyo, at least may background tayo, no? In verse 17, neither shall he multiply wives to himself. Sabi niya, kung humiling sila ng hari, dapat, sabi, hindi siya magparami ng asawa. And his heart turn not away, neither shall he greatly multiply himself silver and gold. Hindi siya magpapayaman.
And it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom that he shall write him a copy of his law in a book out of that which is before the priest and the Levites. Okay? Sabi ng Panginoon, kung ano yung ipinag-utos ko, dapat gagawin ng hari na yan. Kaya lang, ito, nagkukumahog at nagpupumilit sila ng hari. Sabi ng Panginoon, ito magiging hari niyo. It seems to me na ang Panginoon, habang humihiling at nagpupumilit sila ng hari na gusto nila, ang Panginoon ay naghahanda ng hari na galing sa sarili niyang puso. A man after God's own heart. At yun yung tatalakayan natin next time. But here you see, sabi ni Moses sa kanila, at ito yung magiging hari nyo. And in verse 18 in 1 Samuel, back to chapter 8, sabi ni Moses sa kanila, ni Samuel sa kanila, alam nyo, darating yung araw, iiyak kayo sa Panginoon dahil sa pinili nyong hari. At hindi kayo papakinggan ng Panginoon. Dahil paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ito yung magiging hari nyo. Kung kayo kaya ang sasabihan ng ganyan, ito yung magiging hari nyo ha, ano yung mga ari-arian nyo, yung mga anak nyo, kukunin ng hari yan. Gugustuhin nyo pang magkaroon ng ganyang klaseng hari? Siguro hindi na. But take note in verse 19. Okay, in verse 19, sabi dyan, and nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel and said, tama na yan, Samuel. We will have a king over us. Bigyan mo kami ng hari. Ganun nila kaayaw sa Diyos, ha? Hindi naman ibig sabihin ito, ganito nila kagustuhan na magkaroon ng hari. But it only shows that how much they wanted God away from their lives, that's how much they rejected God, na kahit ito yung dadanasin nila sa haring pipiliin nila, gugustuhin pa rin nila ng isang taong hari na magdadala ng kapahamakan sa kanila. Okay? Grabe. And so in verse 20, that we also may be like all the nations, that our king may judge us and go out before us and fight our battles. Napakatigas ng ulo ng mga Israelita, no? In fact, ang tawag ng Panginoon sa kanila, stiff-necked generation. Di ba? Pag may stiff-neck ka, di ba? Pag wala kang stiff-neck, lilingon ka. Leeg lang. Pero pag may stiff-neck ka, buong katawan mo, lilingon talaga. Ganong katigas, sabi ng Panginoon, ganyang katigas yung mga leg nyo. Ayaw nyo, katigas ng ulo nyo, ayaw nyo, na kahit alam nyo na ang mangyayari, ang sasapitin nyo sa hari nyo, mas gugustuhin nyo pa rin yun, at pipiliin nyo yun. Sabi nila, gusto namin ng hari, that will judge us. Para bang sabi ni Samuel, di ba ako yun? Okay? Hindi man ako hari, but I am here to judge you. Sabi nila, we want a king who will go out before us. Sabi ni Samuel, di ba ako din yun? Pag may mga digmaan, ako din naman yung nagiging leader nyo. Dala pa nga natin yung presensya ng Panginoon, o kasama natin yung presensya ng Panginoon. And then they said, we want a king who will fight our battles. Sabi ni Samuel, di ba ang Diyos yun? In fact, God is your judge. In fact, God is the one who goes before you. And God is the one who fights your battles. Okay? Alam yung hinihiling nila, para bang, nay, gusto ko po ng bagong cellphone. Gusto ko yung may camera. Gusto ko po yung malaki yung screen. Gusto ko po yung battery, abot po ng isang araw. Tapos sabihin ng nanay mo, di ba ganyan din yung phone mo ngayon? Basta gusto ko yung iba, nay. Iba yung gusto ko. Okay? Tapos binilahan ka ng nanay mo ng cellphone, ganun pa din. Tuwang-tuwa ka kasi, yung pala ayaw mo lang talaga. Okay? Sabi ng Panginoon sa kanila, that's what I do. I judge you, I go out before you, I fight your battles, and yet, sabi nila, just give us a king. Okay? Bigyan nyo lang kami ng hari. Well, kung mapapansin nyo, ang gusto talaga nilang hari, okay? Makikita mo dito, yung gusto talaga nilang hari, yung hari na kaya nilang diktahan. Okay? Ganun naman ang tao Tingnan nyo yung tao, yung sambayan ng ngayon. Pag sinabing ang Diyos ang mamamahala, tingin nyo, papayag? Hindi. Bakit? Hindi natin kayang manipulahin ang Diyos. Hindi natin kayang diktahan ang Diyos. Ang gusto natin yung kaya nating pakiusapan, ang kaya nating diktahan, ang kaya nating i-influence ng naaayon sa kagustuhan natin. Kahit sa democracy, nasusunod ba ang taong bayan? Hindi naman Okay? The truth is that they just want a man who share the same frailty. Katulad din nila na kapag nagka-problema na, ay may babagsakan
ng blame. Okay? Sino ang sisisihin? Ito sa nangyayari sa korupsyon ngayon. Sa tingin nyo, yung mga big fish, yung mga malaki talaga ang makukulong. I believe, yung mga scapegoat dyan. Okay? Yung mga nasa baba, yun yung talaga yung babagsakan ng sisi. But you see, okay? Sabi ko nga sa post ko kanina, the fear of the wicked shall come. Yung akala ng mga ito, akala ng mga gumagawa ng mga korupsyon at kahit sa personal level natin, na gumagawa ng kasalanan at namumuhay sa kasalanan, akala natin, ang tingin ng tao ay we are untouchable. Walang mangyayari sa atin. But you see, sabi ng Panginoon, what you fear shall come. Yung kinakatakutan nyo, alam niyo yung mga yan, kahit gaano ka makapangyarihan yan, alam nila may araw na darating na sisingilin sila sa kanilang mga kasalanan. So ang gagawin nila, i-delay nila, patatahimikin nila, they will prevent it. But the Word of God says, darating at darating. And the Lord who makes things to come to pass will make sure it will really come. Unless, of course, these people will repent. Okay? It will come. It will come. The judgment of the Lord will come. Hindi kasi nila kayang sisihin ang Panginoon. Kaya tao na lang ang gusto nilang maging hari. In closing, and I want you to take note of these lessons, short lessons na sana ay may isama nyo din sa inyong mga buhay. Okay, number 1, godly and holy living is our priority. Kung meron dapat unahin ng isang Kristiyano sa buhay niya, yan po ay ang pamumuhay na merong kabanalan at merong katuwiran para wala pong magamit ang kalaban laban sa atin. Okay? Godly and holy living is our priority, and do not give the enemy, the world a foothold. Okay? Tingnan nyo si Satan sa buhay ni Job. Wala siyang maibato kay Job. Ang sabi na lang niya sa Panginoon, tanggalin mo kaya yung mga kayamanan at pag-iingat nyo at yung pagbabantay nyo kay Job, isusumpa ka niyan. Kasi wala na siyang magamit. Pero pag merong kasalanan sa buhay natin na ayaw nating talikuran at ayaw nating pagsisihan, yun po ang gagamitin ng kalaban. Okay? Instead na yung pinto mo nakasarado at nakalock, yung paa ng kalaban, yung paa ng mundo andun nakaipit para hindi mo maisara. Papasok at papasok yung impluwensya at ang mga pwedeng gawin ng kalaban. Because why? We have something na ginagamit ng kalaban. And so, the answer to that is repent of that sin and make godly and holy living like Christ, the priority of your life and your family. Pangalawa, God's warning are warnings of mercy. Yung paalala, yung sinabi ng Panginoon kay Samuel na ulit-ulitin mo, Samuel, ulitin mo, sabihin mo ulit-ulitin mo. God's warning are actually warnings of mercy. Kapag tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon, yan po ay paalala ng kanyang kahabagan sa atin. Kasi alam niya yung dulo niyan. Okay? Sinasabihan ka na, ito ang magiging dulo niyan. Alam ko. Because God is omniscient. Alam ng Panginoon ang umpisa, alam ng Panginoon ang dulo, at winawarningan tayo ng Panginoon na pag di ka umalis dyan, pag di ka tumalikod sa kasalanan na ganyan, ano mang klaseng kasalanan yan, ito ang magiging dulo niyan. Pag yung sinasabi kanina, sa binasa natin sa scripture reading, yung palakol ba? The axe is laid at the root of the tree. Anytime yung paghatol ng Panginoon babagsak, at sa awa ng Panginoon, pinapaalalahanan tayo, itigil mo yan. Kasi pag ang paghatol ng Panginoon bumagsak, kasama ka dyan. Okay? Kasama ka dyan. And these are warnings of mercy. Do not harden your heart when the Lord calls you to repent of that sin. Okay? Pag tumawag na ang Panginoon na pagsisihan ng kasalanan na ginagawa natin sa buhay natin, sana makinig tayo kasi ayaw nating madamay pag bumagsak ang paghatol at paghukom ng Panginoon. At pangatlo, okay, and my last lesson for this morning
our ultimate hope. Okay? Yung pag-asa talaga natin, lalo na mga mananampalataya, ay hindi po sa mga namamahala sa atin. It's not in our leaders. It's not in our earthly president, earthly kings, and all that. Ang pinakapag-asa ng isang mananampalataya, ng isang anak ng Panginoon, ay nasa Panginoong Jesucristo. Our hope is in the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon. I know it's frustrating. I know it's irritating. I know it's stressful and all that. Pero nawa, okay? Instead na ubusin natin yung oras natin at pag-asa natin dyan sa mga taong yan, look at your king in the Bible. Okay? Alamin nyo po, kilalanin nyo yung hari ng mga hari sa Biblia na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kasi yun po ang magbibigay sa atin ng pag-asa. In the last verse, Hebrews 1, chapter 1, verse 8, ang sabi dito, okay, Hebrews 1:8, but unto the Son, who is the Lord Jesus Christ, he saith, Thy throne, O God. Okay, tinawag na God yung Son. He saith unto His Son, Thy throne, O God, is forever and ever, and a scepter. Okay, yung kanyang tungkod bilang hari ay tungkod o paghahari ng katwiran. The scepter of righteousness is a scepter of thy kingdom. Sa ngayon, di mo matatawag na scepter of righteousness yung mga nangyayari sa atin. At yan po ay mawawala lamang kapag dumating ang Panginoon at bumalik muli ang Panginoon at siyang maghari sa buong sanlibutan. You see, kung nakikita po ninyo yung buong cycle dito, nagumpisa po na ang Diyos ang hari. Kaya lang nagpumilit tayo na gusto natin ng taong hari na nagdadala sa atin ng kapahamakan. But when all the kings and the leaders, pag dumating ang Panginoon, with God our King, in between we have human kings. At the end, for all eternity, babalik din tayo sa Diyos bilang ating hari. At yan po ang inaasahan natin. Tayo po'y manalangin. Amang banal at Diyos na makapangyarihan na siyang naghahari sa langit at sa lupa. Panginoon, alam namin ang karahasan, ang korupsyon, ang mga kasalanan, Panginoon, na umiiral. At salamat, Panginoon, dahil ang inyong salita ay nagpapakita sa amin at nagtuturo sa amin, Panginoon, na hindi kami dapat umaasa at di dapat ilagay ang aming pagtitiwala sa isang tao na siyang makasalanan din, Panginoon, at maaaring nabulag sa pagpapayaman, Panginoon. Salamat dahil kayo din ang nagturo sa amin ngayong umaga na dapat ang aming mga kalooban ay magpasakop sa inyong kalooban upang hindi kami, Panginoon, bumagsak sa kapahamakan. Salamat, Panginoon, dahil ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang siyang aming inaasahan at siyang aming pinagkakatiwalaan ng aming mga buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, itong gawain. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming mga natanggap na inyong salita sa araw na ito. At pagpalain niyo din, Panginoon, ang mga gagawin pa mamayang hapon, Panginoon. Salamat sa presensya ng banal na Espiritu at sa inyong salita. Ito ang mga aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tumayo at awitin ang ating closing hymn. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. 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 Amen.
May the Lord bless you. At dyan po nagtatapos ang ating pagsamba. Announcement po, after lunch, magkaroon lang po tayo ng short na discussion para sa baptism. So, I'd like to request the members, lalo na po yung candidates for baptism, na magstay muna after lunch. Okay? Pagpalain po kayo ng Panginoon.